Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1803. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa rules when management has not been agreed upon. Paano kung hindi na pagkasunduan kung sino magiging manager? Lahat ba sila pwede maging managers? Paano kung merong isang partner na gumalaw ng solo, binding ba yung ginawa niya or hindi? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. Article 1803. When the manner of management has not been agreed upon, the following rules shall be observed. Number one, all the partners shall be considered agents, and whatever any one of them may do alone shall bind the partnership without prejudice to the provisions of Article 1801. Number two, none of the partners may, without the consent of the others, make any important alteration in the movable property of the partnership, even if it may be useful to the partnership. But if the refusal of consent by the other partners is manifestly prejudicial to the interest of the partnership, court's intervention may be sought. So dito sa Article 1803, tungkol naman ito sa rules kung sakaling hindi na pagkasunduan kung sino magiging managers. Kasi dun sa 1800 natin, 1801 tsaka 1802, pinag-uusapan dun yung appointment ng managers. Okay? Kumbaga sa 1800, pinag-uusapan dun kung kailan pwede mag-appoint ng manager, pwedeng during constitution, after constitution. Sa 1801, pinag-uusapan naman doon yung dalawang managers ang na-appoint. Sa 1802 naman, same pa din, two or more managers, pero nakastipulate na bawal kumilos ang isa or mag-decide ng isa nung walang pahintulot ng ibang managing partner. Dito sa 1803, baliktad naman, walang napagkasunduan kung sino managers. So anong rules? So rules when management has not been agreed upon. Yan. Paano kung halimbawa, hindi na pagkasunduan during Constitution or even after the Constitution, wala talaga silang balak mag-assign ng isang managing partner, ano magiging rule dyan? Yan. So, ang general rule natin, okay, all partners are managers. Yan. All partners are managers and agents of the partnership. Yan. So, yun yung ating general rule. Ibig sabihin, pag lahat sila ay considered managers or agents, lahat sila ay pantay-pantay ang karapatan sa participation sa management at saka sa pagkoconduct ng partnership affairs. Okay? So, that is also under 1818. So, Article 1818. So, ibig sabihin, all have equal rights of management, equal rights of management, and conduct of partnership affairs. Yan. Walang mas lamang. Partnership affairs. Okay? So, anong effect niyan? Kung lahat sila pwedeng umact as managers or agents, tapos lahat sila may equal rights sa management at sa pagkoconduct ng partnership affairs, ano magiging effect? So, ang effect niyan, pag meron silang pinasok na contract, kahit walang pahintulot ng iba, binding yun. Kaya nakalagay dito, whatever any one of them may do alone shall bind the partnership. Yan. So whatever any one of them may do alone, yan, shall bind the partnership. So in this case, they don't need to seek consent kung sakaling meron silang gagawin for the interest of the partnership. Even if solo lang sila, binding yon sa partnership. Except na nga lang kung merong may opposition. Kaya nakalagay dito, without prejudice to the provisions of 1801. So, exception 1801. Yan. Ano nga ba ulit ang nakalagay sa 1801? Ibig sabihin, pag merong oposisyon ng iba pang partners, kailangan ng pagbotohan yan. So, in case of opposition, yun yung ibig sabihin ng 1801. Rule number 1, okay, di ba meron tayong dalawang rules dyan?
vote of majority will prevail. Vote of majority shall prevail. By heads ito, hindi by capital, hindi by interest. Kung ilan yung bumotong partner. Since wala namang managing partners at lahat sila ay managing partner, so pwedeng lahat bumoto. Unlike dun sa 1802 or 1801, dalawa higit pang managing partner. Tapos pag mayroong opposition, kailangan pagbotohan ng mga managing partner lang. Hindi pwedeng sumali yung iba na hindi managing partner. Ito sa 1803, dahil wala nga managing partners or managers na inassign, lahat sila ngayon pwedeng bumoto. Tapos in case of tie, okay, partners vote with controlling interests shall prevail. Yan. Ibig sabihin, kung kaninong botong partners ang may mas maraming kapital, sila ang mananalo. Yan. Okay? So that is assuming hindi immovable na pinag-uusapan. So assuming not immovable. Kasi kapag immovable na yan, kailangan na yan unanimous ang decision. Okay? Kasi nakalagay dito, none of the partners may, without the consent of others, make any important alteration in the immovable property, even if it may be useful to the other, to the partnership. So kapag immovable property, kailangan na ng unanimity of decision. Kailangan lahat ng partners must be sought yung consent nila. Okay? So for immovable property, in case of immovable property, ang rule na natin dyan, kailangan unanimous consent. Unanimous consent is required. Yan. So, required na dapat na kunin ang consent ng lahat. Okay? Ayan. Sir, anong consent ang kailangan? It should be expressed or pwedeng implied? So, pwedeng express or implied. Okay? Express or implied. Okay? Pag sinabing express, di kailangan manggaling talaga sa kanila na okay sa kanila yan. Pag implied, hindi nila kailangan sabihin or banggitin. Pag wala silang ginawang action or opposition, knowing na alam nila yung ginawa mo regarding sa immovable property, so tapos hindi sila nag-oppose, di implied na parang binigay niyo na rin yung consent niya. Yun yung ibig sabihin ng implied consent. Ano? Yan. Ibig sabihin, si partners may knowledge tungkol dun sa alteration, tapos hindi sila nag-oppose tungkol dun sa alteration na ginawa mo. So impliedly, nag-consent na rin sila dun sa action na ginawa regarding sa immovable property. So it can be expressed or implied. Kasi kapag nagkaroon ka ng alteration sa mga immovable property ng isang partnership, that is considered an act of strict dominion. Even managing partner cannot make any important alteration nang walang consent ng ibang partners kahit na useful siya sa partnership. So, alteration or alteration in the immovable property is an act of strict dominion. Is an act of strict dominion. Kailangan lahat sila may consent before they can do any alteration sa mga immovable property. Pero dito, may exception dito sa unanimous consent. Hindi mo na pag halimbawa may refusal. Pag may refusal of consent, tapos yung refusal ay manifestly prejudicial, okay? Humingi na lang ng tulong sa court. Pero wag na wag gagawin yung, hindi mo na kukunin yan kasi mapapahamak ang partnership kapag kinuha ko pa yan, hindi ko na aantayin pang umuo yan. Wag ganon, kasi para at least meron kang approval na okay yung ginawa mo, kailangan mong kumuha ng intervention or ng tulong sa court para sila magbigay ng consent or pilitin magbigay ng consent itong partner na to. Dahil kung hindi siya nagbigay ng consent, prejudicial naman sa interest ng partnership, okay?
Tapos 'pag hindi naman binigay yung consent, tapos gumalaw si partner, even though na useful siya, naglabag naman siya sa 1803. Kasi sabi sa 1803, bawal magkaroon ng alteration sa immovable property 'pag walang consent ng lahat, kahit na nakakatulong 'yan. Okay. Kung sa tingin mo nakakatulong 'yan at napapasama ang partnership 'pag hindi nag-consent ang lahat, humingi ka ng tulong sa court. Otherwise, mava-violate mo naman ng 1803. So, si court ngayon ang mamimilit dun sa partner na magbigay ng consent if nakita niya na prejudicial nga kapag hindi siya nagbigay ng consent. Okay, prejudicial to the interest of partnership. Yan. So yung example nitong exception ng 1801, meron tayong example sa 1801 ha, na lecture video. So hindi ko na di-discuss dito. Balikan mo na lang ang 1801. Nandun yung ating example kung kailan, paano pag nagkaroon ng opposition, paano nag-a-apply yung majority vote, paano naman pag meron tie. Okay? So yun, dito nagtatapos yung discussion natin tungkol sa 1803. Basically, ang kanyang senaryo, walang napagkasunduan kung sinong managing partner or siguro ayaw talaga nilang mag-appoint ng isang tao or dalawang tao or higit pa. So walang managing partner. Therefore, ang rule natin, lahat ng partners ay managers. And therefore, ang magiging effect niyan, pwede silang mag-act in behalf of the partnership kahit solo sila kahit walang consent ng ibang partners. Unless na lang merong mag-oppose, so 1801 ang pasok niyan. Boto ng majority ang priority. In case of tie or merong isa nag-abstain or basta nagtabla, kailangan yung boto ng may mas maraming kapital ang mananalo. Okay? That is assuming hindi immovable property ang pinag-uusapan natin dito. Pero 'pag immovable property, kailangan lahat may consent. Yung consent can be expressed or implied unless na lang merong isang partner na hindi nagbigay ng consent, tapos puwedeng makasama sa partnership yung ginagawa niya, yung hindi pagbibigay ng consent, yan, humingi ka ng tulong sa court. So, court intervention, yan. Humingi ka ng tulong sa court, "Court, ito pong partner hindi nagbibigay ng consent, mapapasama 'pag hindi inaktuhan ito." Yan, "O sige, akong pipili diyan." Ayan. So, bibigay na ngayon yung consent. If the court finds it fit na talagang prejudicial yung hindi pagbibigay niya ng consent. Okay. So, I hope meron akong nabigay sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung meron kang kalituhan, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Ang lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!